Meron kang mga iniipon na sama ng loob sa partner mo at ilang buwan mo nang daladala yan sa dibdib mo. Kahit na anong pigil mo, sisingaw yan sa ibang paraan. At number 1 na ginagawa dyan madalas ay ang silent treatment. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, habits na hindi mo alam na pwedeng pumatay o makasira sa relationship mo with your partner. Mga bagay na hindi mo akalaing nagagawa mo pala sa relasyon nyo. Yes, ikaw dapat makinig ka dito. 5 bagay lang ang pag-uusapan natin dito, kaya napakadaling tandaan para ma-save mo ang relationship mo. Number 1, constant criticism. Pag sinabing constant, ibig sabihin yan tuloy-tuloy or palagi mong nagagawa na pintasan yung partner mo. Palagi ka nagko-complain kesa na-appreciate mo yung partner mo. Yung mga bagay na ganito, akala mo little things lang yan. Pero pag nagpatong-patong yan, malaking impact yan sa relationship nyo at pwedeng ikamatayan ng pagsasama nyo. Hindi mo nakikita yung magagandang nagagawa ng partner mo sa'yo at sa relasyon nyo. Let's talk about good aspect of life. Dapat ganyan ang pinag-uusapan nyo. Hindi puro problema. Hindi puro kapintasan ng bawat isa. Pangalawa is yung ini-ignore mo madalas yung partner mo. Nawawala yung quality time ninyo together. Yung tipong magkasama nga kayo sa isang bahay, magkatabi nga kayo sa upuan, magkasabay nga kayong kumain, pero lagi naman kayong nasa screen ng cellphone nyo. Yung mga ganitong habit, yan yung magpapahina ng bonding nyo together. Nararapat na mag-set kayo ng uninterrupted time together. Meaning, mga oras na sa inyong dalawa lang at hindi pwedeng istorbohin ng kahit na sino. Pangatlo, silent treatment. Meron kang mga iniipon na sama ng loob sa partner mo at ilang buwan mo nang daladala yan sa dibdib mo. Kahit na anong pigil mo, sisingaw yan sa ibang paraan. At number 1 na ginagawa dyan madalas ay ang silent treatment. Kapag may mga bagay tayo na hindi nagagawa ng partner natin at hindi natin nagustuhan yun, hindi tayo nagsasalita. Kinikimkim natin ito sa dibdib natin. To the point na hindi natin iniistima yung mga partner natin. Kasi pakiramdam mo, kahit na wag pag-usapan, okay lang naman. Tatahimik ka na lang. Naiinis ka, masama ang loob mo sa partner mo, pero ayaw mong pag-usapan ito. Yung mga ganitong gawain, lalo na kung matagal na ninyo itong ginagawa. Nagbibuild yan ng emotional walls between the two of you. Better na, bumalik kayo sa dati, mag-usap kayo ng calmly, and openly. Lahat ng bagay ay nadadaan sa mahinahong usapan. Huwag niyong sayangin yung mga oras na ginugol ninyo, yung mga pinagsamahan ninyo na mawala dahil mas pinipili ninyong manahimik na lang at huwag pag-usapan. Hindi po healthy ang habit na yan sa isang relasyon. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-apat, lack of physical affection. Meaning, nawawala na yung simpleng yakap, simpleng halik, pagising ng umaga, good morning, bago matulog, good night. Naku, yan pong mga bagay na yan kapag nami-maintain ng isang mag-partner, keeps the emotional connections alive. Buhay palagi ang mga dugo ninyo at mainit palagi ang nararamdaman ninyo sa isa't isa. Very important na nami-maintain ninyo ang mga bagay na ito. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga video ko, always keep the fire burning. Start
with simple touch, simple hugs. How was your day? Or habang naglalakad kayo, hanggat maaari, lagi kayong magkahawak ng kamay. That way, palagi kayong connected sa isa't isa. Panghuli, mas pinipili mong wag magpatawad. Holding on to grudges. Okay, may nagawang kasalanan ang partner mo. Kung hindi naman ganun kalalim at hindi naman ganun katindi na nakaapekto sa'yo at sa miyembro ng family mo at nakikita mo namang sincere siya sa gawa at sa salita na humihingi ng kapatawaran at bumabawi sa inyo. Bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon? As long na hindi tinatamaan yung boundaries mo and yung limitations mo, maliliit na bagay, hayaan mo na yan. Huwag mo masyadong dibdibin kung may mga pabor na hindi na ibibigay sa'yo yung partner mo. Huwag mong piliin na mas magtanim ng sama ng loob. Instead of alalahanin mo yung magagandang nagawa niya para sa'yo at para sa relasyon nyo. Kasi, alam mo kung bakit? The moment na nagkimkim ka ng sama ng loob with your partner, you're actually keeping the resentment alive. Meaning, lipas na yun, napag-usapan na yun, nakapagpatawad na ang isa't isa, pero sa'yo, hindi pa rin pala. Mas pinipili mo pa na alalahanin yung pagkakamaling nag-iisa na yun na nagawa niya. Instead na i-address ninyo yung issue na hindi ka pa pala get over, paalam mo ito sa kanya. Tulungan ka niya na ma-overcome mo ito para makapag-forgive and makapag-move on ka na. Pero minsan, mas pinipili natin na kimkimin ang sama ng loob na ito. Yang mga bagay na yan yung top 5 na nakakasira o pumapatay sa maayos ninyong relasyon with your partner. Lalo na dun sa mga married couple, huwag nyong hayaan na yung relasyon ninyong binuo ng pagkatagal-tagal ay masira lamang ng mga habits na ito. Sa 5 na pag-usapan natin dito, which one have you tried already? Paki-comment nga dyan sa baba. I hope may nakuha kayong tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin mong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!